Hello mga ka-drafting! Welcome muli dito sa SmartWorks Skills Tutorials. Sa video natin ngayon, ipagpapatuloy natin ang paggawa ng floor plan sa AutoCAD. Sa nakaraang video natin, gumawa tayo ng grid lines with dimensions. So ngayon naman, gagawa tayo ng column with hatch. Okay? So kung ating i-recall, ang column, ito yung vertical support of a building. Okay? So dapat malaman na natin ang kanyang mga location bago tayo gumawa ng mga walls sa ating floor plan. Okay? So ngayon, meron tayo ditong sample drawing ng column with hatch. Ipa-follow lang natin. So ito yung ating reference para makagawa tayo ng column with hatch. Okay? So, simulan natin ang paggawa ng column with hatch. Okay, so unang gagawin natin, of course, kailangan natin gawin yung grid lines. Okay, so set muna natin ang kanyang layer to grid. Okay, so L, enter. And okay, tapos offset lang natin to 750. O, enter. To 750, enter. Yan. Tapos gawa tayo ng horizontal lines. Yan. Offset natin ng 3 to 50. Offset 3 to 50. Enter. Yan. Okay.
Stretch lang natin para mas magandang tignan yung ating grid lines. Okay, tapos gumawa tayo ng dimension. DLI enter. Kailangan mo nating iset ang layer into dimension. Yan. DLI enter. Yan. Repeat command. Space lang. Yan. Tapos lagyan natin ng overall dimension. Yan. Okay, tapos dito naman kanyang dimension sa gilid. So 3 to 50. Yan. Tapos overall dimension. Yan. Okay, so meron na tayong grid lines with dimensions. Okay? So sa pagkakataong ito, sisimulan na natin ang paggawa ng column. Okay? So unang gagawin natin, gagawa tayo ng, iset muna natin ang kanyang layer na column. Yan. Tapos gumawa tayo ng rectangle. REC. Enter. Tapos D. 300. Enter 300. Yan. So, bali, ang sukat ng ating column is 300 by 300. Okay? So, zoom in lang natin. Yan. Okay. Pagkatapos niyan, gumawa tayo ng lines. Okay? So, kailangan natin itong gawin para malocate natin ang center ng ating column para mas madali na lang siyang ilagay dito sa mga intersections sa ating grid lines. Okay, so kailangan natin gawa ng diagonal lines. So, isiset muna natin yung ating layer into diff points. Yan. Kasi yung diff points, ito yung layer na kung saan kapag ipiprint na natin yung ating file, hindi siya makikita. Okay? So, lalagyan natin dito ng lines, yung X. So, kung i-print natin, so, di siya makikita. So, column pa rin siya, square pa rin siya, rectangle pa rin siya. Tapos, lagyan lang natin ng hatch. Okay? So, L, enter. Yan. L, enter. Tapos, lagyan natin ng circle sa gitna. Yan. Yan. Okay? So, bali itong lines na to, tsaka itong circle, naka-diff points siya. So, kapag ipiprint na natin yung ating file, itong ginawa nating lines at saka circle, di siya mapiprint. Okay? So, ang purpose lang kasi nito, meron tayong mahawakan kapag nag-move na tayo ng ating column. Yan. So, kailangan kasi yung ating column, center yung ating yan, papunta dito sa intersection sa grid line. So, nakahawak tayo sa center ng column. Okay? So, diff points, tapos ito column. Yan. Okay? Pagkatapos, lalagyan natin siya ng hatch. Okay? So, H, enter. Okay? Tapos, dito sa swatch, click solid. Tapos, okay. Tapos, color, lagyan lang natin by layer. And tapos, add pick points or add select object.
So, ang pipiliin natin is itong add select object. So, click lang natin. Tapos, click natin itong square. Enter. Tapos, okay. Yan. Tapos, click lang natin yung hatch. Tapos, ilagay natin siya sa layer na 251. Yan. Okay. So, tapos na yung ating column with hatch. So, ang gagawin na lang natin, ikakopy natin itong ating column sa intersection ng ating grid lines. Kasi itong intersection, ito yung location ng ating mga column or ang ating mga haligi. Okay? So, copy lang, CO, enter. Okay. So, bago pala natin i-copy, so i-click muna natin yung ating hatch, tapos i-draw order natin pailalim. Okay, so DR, enter, tapos B or back. Okay, para mas madali nating ma-select itong ating circle para sa kanyang hawakan na center ng ating column. Okay, so highlight uli, CO, enter. Yan. Okay, so copy natin dito. Yan. 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 Okay. So, nakopy na natin yung ating column sa intersection ng ating grid lines. So, nakalagay na siya sa kanyang location. Okay? Okay? Tapos, draw order lang natin yung ating grid lines paitaas. So, highlight natin. Yan. DR, post F, enter. Yan. Kita nyo? So, pumaitaas na yung ating grid lines. Okay. Okay, so sa pagkakataong ito, ikakopy lang natin itong ating title block para pag na-print natin, meron tayong mas magandang presentation. Okay. So, move lang natin. Yan. Tapos, move natin itong ating column with hatch. Yan. Okay, so, change natin yung title, column with hatch, tapos plate number 2, date started February 27, tapos date finish February 27. Okay? Yan. Okay, so I guess natapos na natin gawin yung ating column with hatch. I hope meron kayong natutunan sa video natin ngayon at sana patuloy nyo pa rin subaybayan ng ating mga drafting videos dito lang sa SmartWorks Skills Tutorials. Hanggang sa muli at maraming salamat.